Anton, bata ka! Ang tapang mong pakinggan ang langit. Sumusuway sa langit. 3. Hamak na langit. Apin mo ko. Anong nangyari sa akin? Bakit parang may mali? Liana! Ang galing! Sa wakas, naimbento na ang Vitalidad Capsule! Ang galing! Ang Vitalidad Capsule ay panatiliin ang aktibong selula at palawakin ang buhay. Pag inilabas ito, tiyak na babagsak ang global market. Ria, Tara, bumalik ka tayo sa kumpanya. Mag-announce na agad. Sige. Huwag gagalaw! Hate! Dito! Hanapin! Nasa lab sila. Alisin ko sila. Dala mo ang files ng Vitalidad Capsule. Umalis ka na. Liana! Akala ko si Miss Fernandez. Tagal pang magtatago. Anong gusto nyo? Ang files ng Vitalidad Capsule, ibigay mo. Saka, ang Vitalidad Capsule ay galing sa Oceanic Corp. Sagana sa hirap ng maraming taon. Hinding-hindi ko ito ibibigay sa'yo. Mukhang si Miss Fernandez ayaw magpakumbaba. Ayos lang yan. Sakto. Ang mga tauhan ko, matagal nang naghahangad kay Miss Fernandez. Ano ba? Huwag mo kong hawakan. Bitawan mo ko. Ikaw! Huwag kayong gagawa ng kalukuhan. Tumawag na ako ng pulis. Police? Tama! Parating na ang pulis! Ria! Kuya! Tulong! Ria! 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 Buy one, take one. Sulit ang deal na to. Kuya, tulong. Ria! Mamatay! Mga gustong mamatay! Mga gustong mamatay! Ikaw, saan ka pupunta? Matanda, huwag mo kong pakialaman. Nasa panganib ang kapatid ko. Ililigtas ko siya. Kung pipigilan mo pa ako, huwag mo kong pilitin na saktan ka. Master, ang lakas mo. Wala rin pala. Ilang taon lang ako. Di mo na ako kaya. Loko ka. Malakas ka na ngayon. Ayos. Ayos. Munti ko nang makalimutan. Ngayon, di ko na kayang batang to. Mahalaga sa iyo ang kapatid mo, master mo. Paano di ka malalaman? Pagbaba mo, tulungan mo ko. Sabihin mo! Pagbaba mo, tulungan mo kong alagaan ang isang tao. Panggalan. Liana. Sige. Di ko alam kung sinong tanga ang ginalit ang batang to. Sana ang batang to ay huwag magdulot ng malaking gulo. Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko! Ano bang gusto niyo? Ang formula, ibibigay mo o hindi. Kung ako lang mag-isa, hindi ko ibibigay ang formula. Pero ngayon, nandito si Ria. Liana, ang Vitalidad Capsule ay sikap ko ng maraming taon. Huwag mong ibigay sa kanila! Ang tigas ng mukha mo! Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Huwag lalapit! Huwag lalapit! Inumi mo. Inumi mo. Anong ininom mo kay Ria? Huwag magmadali. Ikaw na ang susunod. Bitawan mo ko! Anong gagawin mo? Tigil! Alice! Miss Fernandez, may pampalasa rito?
Mag-epekto to sa 3 minuto. Sana, Miss Fernandez, ang gusto naming malaman ay sabihin mo ng maayos. Kung hindi, Miss Fernandez, mukhang si Miss Fernandez ay mag-isip pa, di ba? Hihintayin kita. Siya, idapa sa sofa. Anong gagawin niyo? Anong gagawin? Siyempre, habang hinihintay na mag-isip si Miss Fernandez, mag-ensayo muna. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, Alice! Bitawan niyo ako! Lumayo kayo! Huwag mo kong hawakan. Di ka makakatatas. Huwag lalapit. Anong gagawin mo? Walang hiya. Rhea! Layas, lumayo ka. Huwag mo kong hawakan! Kuya, saan ka? Diba sabi mo, puprotektahan mo ko? Kuya, pupunta ka ba talaga sa bundok ng Kalinangan? Pag umalis ka, paano na ako mag-isa? Naku, huwag kang mag-alala, Punso. Basta kailangan mo ko. Tiyak na dadating ako agad. Kuya, nasaan ka pa? Lumayas ka! Huwag lalapit! Nas! Rhea! Ang tapang. Gusto ko. Huwag lalapit! Lumayo! Huwag hawakan! Huwag mo kong hawakan! Kahit sumigaw ka, wala ring silbi. Walang sasagip sa'yo ngayon. Huwag lalapit! Ang cute! Huwag lalapit! Rhea, layas! Lumayo ka! Layas! Lumayo! Rhea! Boss, ang hina mo naman. Wala pang 3 segundo. Oo nga. Boss, galingan mo naman. Ano? Boss! Boss! Anong nangyari? Patay na si boss! Kuya! Wala niyang bata. Ikaw ang may gawa nito, no? Patayin siya! Ipaghiganti si boss! Ito, imposible ito! Hindi! Di mo kami pwedeng patayin! Ang boss namin! Di mo kaya! Kung papatayin mo kami, di ka nila palalampasin! May limitasyon ng tao. Mamamatay ang sumubok. Sayang, ang sinubukan nyo ay limitasyon ko. Wala akong pake kung sinong boss nyo. Mamamatay kayo. Kuya! Hi, Bunso. Hari ka. Kuya, sorry. Huri si Kuya. Tako ako. Huwag matakot. Nandito na si Kuya. Kuya, ang init ko. Huwag gumalaw. Walang hiya. Niloko niyo pa si Rhea. Ilalabas ko yan. Uy! Upo ka rito. Matulog ka ng maayos. Pagising mo bukas, ay ayos ka na. Kakilala ba to ni Rhea? Niloko rin siya. Kung ganon, sabay na rin ilabas ang lason sa'yo. Gising ka na. Walang hiya! Ano ba? Kasi kahapon, gusto kitang gamutin.
Ikaw ang unang sumugod sa akin, ha? Noong oras na yon, wala na akong malay. Di ka ba tumutol? Pag nagising si Ria mamaya, makita kang ganyan. Kuya! Kuya! Ikaw nga! Akala ko panaginip lang. Ang batang to. Di ba sinabi ko sa'yo na pag kailangan mo ko, siguradong darating ako. Na pala, best friend ko to, si Liana. Liana, kuya ko to. Tulungan mo ko na. Alagaan ang isang tao. Hanggala. Liana. Tingha, ang tatana naman. Liana, ang galing ng kuya ko. Sige, magkwentuhan muna kayo. Sa labas na ako. Anong nangyari kay Liana? Bakit kakaiba lakad niya? Kuya, wala ka bang ginawa sa kanya? Ako? Wala akong ginawa sa kanya. Ginamot ko lang ang lason niya. Ah, mabuti naman. Kuya, ngayong bumalik ka, tapos na ba ang mission mo? Parang ganon. Di ka na ba alis? Kahit ano pa, si matandang Joaquin ay guro ko pa rin. Pinakiusapan niya ako, kaya tutulungan ko. Tsaka, kahit siya ang unang kumilos kagabi, nawalan din siya ng malay. Sa ngayon, di muna. Ang galing, kuya. Pwede bang alagaan mo si Liana? Hindi. Ano ba nangyari sa inyo? Kuya, nagawa namin ang Vitalidad capsule. Kaya, ganun ang nangyari. Di ko akalain na ang dalawang batang to sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakagawa ng mababang uri ng pilduras. Ang gago. Ang lakas niya. Pero pumayag pa. Siguradong sinadya niya to. Mga lalaki talaga. Walang matinong tao. Liana, anong ginagawa mo? Niligtas tayo ni kuya. Tinanong ko na siya. Wala raw siyang ginawa sa'yo. Nilunas na ang lason mo. Bakit ka nagtatampo sa kanya? Nilunas lang daw. Ganyan ba siya maglunas? Anong nilunas-lunas? Kailangan ka ba ng tulong niya? Bakit ka ganito? Sasakay ka ba o hindi? Sa frontosita ko. Handa rin na. Uy, teka lang. May hindi pa sumasakay. Huwag mo na akong pakiinisan. Kahit paano, tagapagligtas mo ko. Ganyan mo ba ako tratuhin? Liana, kuya, ko di pa sumasakay. Wala ba siyang binti? Di ba siya makakauwi mag-isa? Ako, siya. Ayan na. Mabait ako. Di na ako magagalit. Attention! Relax. Makinig kayo. Pagdating ni Miss Fernandez, huwag tayong magpapahiya. Maliwanag? Miss Fernandez, handa na po ang lahat. Bukod sa mga nandito, sa likod, marami pa kaming tauhan na nagbabantay. Dia, tara na. Teka. Ha? Sino ka? Bakit mayon ka lang? Di naman kita tinawag, ha? Liana, ako napatawag sa kuya ko. Sa tabi niya, sigurado tayong ligtas. Senyorita Ria, bakit niyo sinasabi yan? Parang di niyo kami mapagkakatiwalaan.
Ang Oceanic Security Team ay pawang mga magagaling na tauhan. Rhea, nandito si Kapitan Ramon. Sapat na sila rito. Hindi siya kailangan dito. Naku, kung di lang kapatid ko ang tumawag sa akin, di na sana ako pupunta. Ikaw, kuya. Sus, Liana. Ang press con, magsisimula na. Pumasok na tayo. Sige. Tigil! Bata, gusto mo bang agawin ang trabaho namin? Huy, boss! Siya, binalewala ka niya. Di ako bulag. Bata! Humanda ka, ipapabagsak kita. Miguel, si Liana at ang iba nasa event na. Anong gagawin natin? Ang bagong produkto ng Oceanic Corp, bawal ilabas. Pag nilabas yan, ang merkado ng mga Santos ay babagsak. Pag nangyari yan, ang mga Fernandez ay di na kontrolado ng mga Santos. Mga walang kwentang pitong bituin gang, maliit na bagay di magawa. Pinakawalan ng dalawang babaeng yan. Miguel, gusto mo bang? Ayoko sana to gawin. Tutal, ang bruhang si Liana ay medyo maganda rin. Kung sumunod lang siya at pinakasalan ako, wala sana itong gulo. Matapang kasi siya, kaya di ko kasalanan. Bata! Saan ka? Anong gusto mo? Nanonood ka lang? Sugod! Patayin! Ang hina. Anong gagawin mo? Di kita takot! Miss Fernandez, balita ko ang binuo ng Oceanic Corp na bagong produkto ay pampahaba ng buhay at pampabata. Totoo ba to? Miss Fernandez, hindi niyo po ba kami pinagluloko? Sa maraming taon, ang Oceanic Corp ay nanatiling tapat at tumpak. Kaya ang inilalarawan sa bagong produkto ay ganoon din. Ang produkto namin. Miss Fernandez, dahil kumpiyansa kayo, ilabas na ang bagong produkto para makita ng lahat. Susundin ko? Kalma! Panadali na kaayusan! Mga kasama, ito na. Miss Fernandez, ingat! May sniper! Tumakbo! Rhea, ingat! Ikaw! Ikaw! Paano mo yan ginawa? Mahirap ba? Magtago kayo agad. Bilis! Nahanap ko na sila.
Nakikita tayo ng batang to. Tanga, imposible. Mahigit 1 kilometro ang layo. Paano niya nakita? Pero bakit niya nahawakan ng bala ko? Tama na. Tapusin muna natin ang batang to. Kuya, halika rito! Ayos ka lang? Ito yung bala na pinutok ko kanina. May kakaiba sa lalaking yon. Hayaan mo ko! Patayin mo siya! Tapusin mo siya! Napalampasin ko sana kayo. Gusto niyo mamatay. Huwag kagalaw! Kuya, baka mas mabuti pang umalis muna tayo rito. Nakikita tayo, nagtatago ang kalaban. Mga tao rito, walang reaksyon. Baka sila may sniper lang. Normal lang sila. Sino mag-aakala na may sniper na sila? Di pa rin nila magawa ang misyon. Di ko inasahang sa oras na to. Kuya ni Ria pa ang asahan. Si Anton, tama si Ria. Baka umalis na muna tayo. Kahit gaano ka pa kagaling, wala kang armas. Di mo sila, kaya labanan. Armas? Hindi ba't armas to? Anton! Balik ka ba? Gagamit ka ng dahon para gawing armas? Kuya, ingat! Ayos ka lang. Ganito. Imposible to. Hindi to kaya ng tao. Mali ang intel. Ayaw na namin sa misong to! Binigyan ko kayo ng pagkakataon na umalis, pero ayaw nyo. Na yung gusto niyo nang umalis, hindi ganun kadali. Ito. Paano nangyari to? Ayos na. Yung dalawang killer, ayos na sila. Sa ilang dahon lang, napatumba niya ang 2 malalakas na killer. Ang kuya ni Ria? Sino ba talaga siya? Liana, kahit na ang mga killer ay naayos na, pero sa sitwasyon na yun, hindi na angkop na ituloy ang preskon. Hay naku, tigil na! Protektahan si Miss Fernandez! Bilis! Miss Fernandez, ikaw ayos ka nang ba? Grabe, sobrang takot ko. Magpapadala ko ng tao para huliin ang mga ng agaw. Pag hinuli nyo sila, baka hindi nyo na alam kung saan na sila. Kung hindi lang nandito ang kuya ni Ria, baka napahamak na ako. Mukhang ang kagawaran ng seguridad nyo ay dapat nang ayusin. Miss Fernandez, ako nangangakong hindi na maulit ang ganito. Ayos na. Palikasin nyo ang mga nandito sa presscon na yon. Hay naku! Bilis! 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 Liana, sabi ko na, di ba? Pag nandyan si kuya, ligtas tayo. Nayon, salamat sa'yo. Oh! Ang lalaking to. Miguel, bigo ang mga killer natin. Anong sabi mo? Di ba tiyak na sinabi mo sa akin na ang 2 to ay 5 bituin na killer? Pinapatay ko lang sana si Ria para turuan si Liana ng leksyon. Sa simpleng gawain na to, di nila magawa. Tapos hihingi pa ng 20 milyon. Miguel, sa sinabi niya, baka si Liana at Ria may magaling na kasama. Mga security guard ni Liana ay mga walang silbi. Tingin ko, baka naman kahit sinong kinuha mo para lokohin ako at kunin ang 7 milyon ko. Miguel, matagal na po ako naglilingkod sa inyo. Alam ko kung anong perang pwedeng kunin. Paano ko di malalaman? Ang taong to,
Wala talaga siyang lakas ng loob na lukuhin ako. Baka pamilyang Fernandez ang kumuha ng eksperto para kay Liana. Tara, bumalik tayo. Liana, sa tingin mo, ang mga killer ngayon, sino kaya nagpadala? Ang Vitalidad capsule ay malaking epekto sa merkado. Maraming tao ang ayaw nitong lumabas. Kaya sa ngayon, di ako sigurado kung sinong nagplano nito. Liana, Miguel. Baka siya nga? Anong ginagawa mo rito? Narinig ko namin nangyari sa launch. Kaya pumunta ako rito para alamin kung ayos ka. Bakit? Nakita mo ayos ako. Disappointed ka? Bakit mo nasasabihan? Fiancé mo ako. Natural lang na mag-alala ako, di ba? Di ko kailangan ng alala mo. Tsaka, ako at ang pamilyang Santos ay walang kinalaman sa isa't isa. Huwag mo lang sabihin sa iba na fiancé kita. Bakit mo nasasabihan? Ilang taon na, ang nararamdaman ko sa'yo, di mo ba nakikita? Sinabi na ni Liana, malinaw na yon. Di kulang sa pera ang pamilyang Santos at di kulang sa babae. Bakit kay Liana ka nagpupumilit? Walang hiya ka, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Sino ka ba sa akala mo? Ang tapang mong insultuhin ang kapatid ko. Sinampal mo ko. Ang tapang mong saktan ako. Tandaan mo to. Kung babastusin mo pa ang kapatid ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. Sige! Sige! Sa buong lungsod ng Baybayin, ikaw ang unang tao na nangahas na kausapin ako ng ganyan. Gusto mo ang buhay ko? Tingnan natin kung karapat-dapat ka. Sugurin! Patayin yan! Anton, ingat! Eto, pare. Walang kwenta! Uy. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong gagawin mo? Anong problema? Di ba ang yabang mo kanina? Ngayon, natatakot ka na? Ikaw ang kuya ni Ria ng babaeng yun, di ba? Pag ginalaw mo ko. Anong sinabi ko sa'yo kanina? Pag binasos mo pa ang kapatid ko, di lang sampal ang aabutin mo. Pitawan mo ko! Yung dalawang killer kanina, malamang itong lalaking tong ipadala. Sa labas ako ngayon, di rin ako magtatagal. Ang mga banta, lilinisin ko para kay Ria. Anton, bitawan mo si Miguel! Siya ang unang anak ng pamilyang Santos ng lungsod ng Baybayin. Kung sa harap ng maraming tao mo siya papatayin, di ka palalampasin ng mga Santos! Pabayaan mong pumula sa akin ang mga Santos. Papatayin ko ang isa. Pati na ang dalawa. Ikaw! Miguel, sumama ka na. Kapiche mo ang kuya mo. Kung dito niya siya papatayin, ang mga Santos siguradong hindi siya palalampasin. Tsaka, malalagutin tayo. Tama si Liana. Kahit gusto ko ring patayin ni kuya ang gagong si Miguel, pero hindi dito. Kuya, alam kong hindi ka takot sa mga Santos. Pero pag umalis ka, baka pagtulungan nila ako at si Liana. Hayaan mo na kitang mabuhay. Miguel! Walang kwenta, Alice! Bago ako magbago ng isip, lumayas na kayo. Miguel, matapang ang taong yan. Buhay ka pa, may araw ka pa. Tsaka ang tingin niya kanina, seryoso siyang pumatay. Sumunod ka na. Hara. Buti hindi lumala. Buti, walang malaking gulo. Kuya, salamat! Ang batang to, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ni Kuya.
Paano ko hayaan kang apihin? Pero, kung ang dalawang killer ay konektado sa kanya, kahit siya pa ang pamilyang Santos ng lungsod ng Baybayin, kahit siya pa ang tagapagmana ng mga mayaman sa Maynila, papatayin ko siya. Nasa panganib si Ate Liana. Sana manatili si Kuya para protektahan siya. Ilang taon si Kuya nag-ensayo sa bundok ng Kalinangan at laging single. Maganda rin naman si Liana. Kung susubukan ko, tiyak mapagtatagpo ko sila ni Kuya. Sa oras na yon, kailangan ni Kuya manatili para protektahan si Liana. At makikita ko si Kuya araw-araw. Kuya, kakabalik mo lang sa bundok ng Kalinangan. May matutuluyan ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Bilang isang nagsasanay, kahit saan pwede. Tsaka, Di pwede yan. Kuya ko, kaya kita. Hahayaan ba kitang tumuloy sa kalye? ibig kong sabihin, may pera ako. Kagabi, nasa hotel ako. Tsaka, presidential suite pa. Kuya, bakit di ka na lang tumira kasama ko? Ha? Ria, anong sinasabi mo? Ngayon, kaming dalawa lang ang kasama. Pag bumunta rito ang kuya mo, magiging 3 na kaming magkasama? Ano naman? Liana, kung hindi dahil kay Kuya, kanina lang baka patay ka na ng mga security guard. Tsaka pa pumunta rito si Kuya, mas mapuprotektahan tayo. Di mo pwedeng asahan ng kagawaran ng seguridad para protektahan ka. Sige na, makinig ka sa akin. Kuya, ayos lang ba sa'yo? Nangako ako kay matandang Joaquin na poprotektahan si Liana. Kung titira ako at magsasama tayo, mas madali nga. Sige, susundin kita. Si Liana talaga. 2 beses na siyang niligtas ni Kuya. Ganyan pa ang trato niya. Kuya, uwi na tayo! Mukhang habang wala ako, maayos naman si Rhea. Kahit anong kwarto sa first floor. Second floor. Amin yun ni Ria. Bawal kang pumasok! Galit pa rin siya sa nangyari kagabi. Kung tutuusin, ako ang kawawa, di ba? Huwag mag-alala. Sa manika ng isang tao, wala akong interes. Sinong manig ka? Sinasabi mo! Kuya, Liana, magkaisa kayo mantigil na. Alam ko si Kuya, di naman ganyan sa iba. Bakit kay Liana, pag magkasama, parang lagi nag-aaway? Hay, paano ko pa sila ipapakilala? Kuya, akyat na ako. Sige, akyat ka na. Sige. Ayos din dito. Ria, anong iniisip mo? Dati, komportable tayo rito. Pinapunta mo pa kuya mo. Pag nanonood ng TV, kailangan pang magdamit ng maayos. Di naman ibang tao, kuya ko. Anong masama kung makita niya? Ria! Biro lang yon. Umalis ka na! Matulog sa kwarto mo! Kahit iligtas niya ako nung 2 beses, di maitatanggi na manyak siya. Pwede naman niyang gamitin ang paraan sa pagligtas kay Ria para iligtas ako. Liana, nanakaw ka ba kagabi? Ikaw ang magnanakaw. Kagabi, sa isip ko lagi nandyan ang gagong yun. Kaya buong gabi, hindi ako makatulog.
Ay, asan ang manyak na yun? Manyak? Kuya ko ba tinutukoy mo? Nag-ensayo siya sa labas. Nag-ensayo? Pag nakadamit siya, parang payat lang. Di ko inakala na may abs pala siya. Ano? Ayos pa katawan ni Kuya. Ayos lang. Kasi tingin ko lang kung anong panahon sa labas. Sa hitsura ni ate Liana, baka may chance. Sigurado ka. Siyempre, ako, si Liana, unang anak ng pamilyang Fernandez, pangunahing babaeng tagapamahala ng Oceanic Corp. Anong klaseng lalaki ang di ko pa nakita? Tingin mo ba, sa katawang yon magtatanga ako? Ang manyak na yun. Mag-ensayo na lang sana. Ba't naghubad pa? Nahiya tuloy ako kay Ria. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Papunta na ako ngayon. Ria, ngayon, baka di ako makapasok. May problema sa bahay. Punta muna ako sa ospital. Sa ospital? Liana, hatid ka na lang ni Kuya. Huwag na, wala nang oras. Ako na lang. Ngayon, kayo na lang sa kumpanya. Good morning! Akala ko pa naman, makikita rin naman. Sa babaeng to, wag na magtampuhan. Di ko inasahan, wala man lang pansin sa akin. Kuya, may gagawin ka ba mamaya? Wala, bakit? Samahan mo ko sa ospital. Bakit? May sakit ka? Hindi ako, si Liana. May tumawag sa kanya kanina, tapos namamadali pumunta sa ospital. Ngayon, sa labas, tinitingnan ang bagong produkto natin. Nag-aalala ko, baka may mangyari sa kanya. Sige, walang problema. Salamat, Kuya. Binigyan tayo ng pamilyang Santos ng huling babala. Sabi nila, pag di mo tinuloy ang kasal, papatalsikin nila ang pamilyang Fernandez. Nagalit ang lolo mo at inatake sa puso. Ngayon, ginagamot sa ospital. Anong sabi mo? Papunta na ako. Lolo, huwag kang mangyari mapahama. Bilisan mo! Kumusta na po si Lolo? Liana, plano sana namin na mama mo na itago to sa'yo. Muna yan. Si Lolo, kumusta na po siya? Nasa koma pa siya. Sabi ng doktor, ang tsansa niya mabuhay ay wala pang 30%. Liana, huwag kang mag-alala. Ang lolo mo, may proteksyon siya. Siguradong gagaling siya. Kuya, di sinasagot ni Liana ang tawag ko. Di ko alam kung nasaan siya. Sumunod ka. Bakit di niyo tinanong ang tungkol sa amin ni Miguel? Liana, sa bagay na to, sorry talaga ako. Pero dati, sabi ko sa'yo, pag ayaw mo magpakasal, kahit si Miguel ay talagang lipulin ang pamilyang Fernandez. Hinding-hindi namin ipapakasal ka sa kanya. Kaso ang lolo mo, sa edad niya, di kinayang stress, kaya... Doc, kumusta na po si Lolo? Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Bakit kayo nandito? Papasukin mo ko. Papasukin mo ko. Sige, ang pasyente ay ngayon ay hinihingal na. Mabuti pang pamilya muna ang pumasok. Endo! Ria, sino siya? Tito, tita, kuya ko po siya. Sa sakit niya, nabuhay hanggang sa edad na to, isang himala na rin. Ang galing ni Anton.
Baka marunong din siyang magamot. Anton, may paraan ka ba para gamutin si Lolo? Basta't kaya mong gamutin si Lolo. Hindi na kita tatawaging manyak. May sira ka ba sa ulo? Ganyan ba magmamakaawa? Paano ba dapat? Di ba tinawag mo kong manyak? Kung manyak na ako sa ganitong oras, tsak na may malala akong hiling. Eddie, basta't gumalingin mo si Lolo, ibibigay ko kahit ano. Ang tangga. Sige, manahimik ka lang at tumayo rito. Tingnan mo. Ang sakit ng lolo mo, kahit mahirap, kapag ako ang kumilos, kahit si kamatayan pa, kailangan akong pagbigyon. Mamaya, may maikling oras na magigising siya. Sa oras na to, samantalahin niyo na makausap siya. Teka, anong ginagawa mo? Kalokohan? Tigil mo yan. Senyor Italiana, anong ibig sabihin nito? Lolo mo yan! Tiwala ako kay Anton. Ikaw? Liana. Tito, sa daan, tinanong ko si Kuya. Sigurado daw siya, nailigtas si Lolo Fernandez. Maniwala na lang kayo sa kanya. Sa sitwasyon na yon, subukan na natin kahit ano. Dr. Ramon, hayaan mo na siyang gamutin. Ikaw! Sige. Kayo ang may sabi niyan. Kung may mangyari sa pasyente, wala akong kananagutan. Ayos na. Pa, ayos na kayo. Naku, buti naman. Anton, salamat. Wala yon. Basta, huwag mong kalimutan ang pinangako mo sa akin. Ako. Sige, labas muna kayo. Liana, halika rito. Lolo. Liana, yung binata mo yung kanina, sino siya? Naku, Lolo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kuya siya ni Ria. Ano sa tingin mo sa kanya? Mabait siya. Naku, Lolo, sabi nang huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nakita-kitang lumaki. Kung sinong gusto mo at ayaw mo nakikita agad ni Lolo. Mabait ang binatang yon. Siguraduhin mo siya. Lolo, magpahinga ka muna. Papasukin mo na sina Mama at Papa. Liana, anong sinabi sa'yo ni Lolo? Wala naman. Sabi ni Lolo, pumasok na kayo. Salamat sa tulong mo. Huwag mag-alala, yung pinangako ko, siguradong. Biro ko lang yun. Ikaw, anong sabi mo? Di ba sinabi ko na sa'yo? Di ako interesado sa siopaw na yun. And, Naku, grabe talaga si Kuya. Para ko pa naman silang ipagtakpo. Pero sa lagay na to, kung di sila magkaaway, swerte na. Naku, Diana, kilala ko ang kuya ko. Siguradong may gusto siya sa'yo. Bakit? Sa buong buhay ko, di ko pa nakita si Kuya na may ibang babae bukod sa atin na pinagbibiro. Talaga? Siyempre! Si Kuya ay sobrang tigas na ulo. Mula bata, puro lang pagsasanay. Wala man ng babaeng kasama. Sinong papabiyakin niya? Naku, Liana, best friend tayo. Di kita lolokohin. Akala ko pa naman sobrang tigas ng ulo niya. Yun pala, nagkukunwari lang siya.
Kuya, akyat na kami ni Liana. Nasa first floor ang security. Diretso ka na lang dun. Kinausap na ni Liana si Kapitan Ramon. Sige. Tara. Di ko inakala na ako. Ang pinakamalakas sa bundok ng Kalinangan ay naging security guard. Hay, tingnan natin kung ang mga sumugod kina Liana at Ria na mga yon ay muling magpapakita. Kung hindi, kung magiging security guard talaga, baka mamatay ako sa inip. Paired hand! Kukunin mo? Pass. Di mo kaya yan. 3 of a kind. Tama. Bomb! Tika, di pwedeng bomb yan. Di ka nagbilang. Di pa labas 2 joker. Mga pre, tigil muna yan. May trabaho na. Napansin ko kay Kapitan Ramon. Nung tiningnan niya kuya mo, parang may masama. Pinapunta natin siya sa security. Baka may mangyari? Ang galing ni kuya. Nakita mo na yan? Ano mangyayari sa kanya? Ibig kong sabihin, sina Kapitan Ramon, baka sila ang mapahamak. Ano to? May problema? Chua! Huwag mong isiping dahil close ang kapatid mo kay Miss Fernandez. Susundin ka na namin. Ngayon, tuturuan ka namin ng leksyon at ipapaalala sa Oceanic Corp ang rules ng security. Pre, di na yan gagana. Last time, 7 o 8 sa amin ang pinabagsak mo. Ngayon, may higit 20 kaming tao. Kaya mo ba kami? Takot kayong mabored ako? Anong patakaran? Patakaran? Patakaran sa seguridad ay kung sinong mas malakas, siyang masusunod. Kapitan Ramon! Bata, ang tapang mong manakit dito. Sasampalin kita! Ang tapang mo. Tingnan natin kung makakaya mo ang 100,000 volts na taser. Imposible! 100,000 volts. Minamaliit mo ko ah. Dati, sa bundok ng Kalinangan, nung nag-iensayo ako, sa pool ng kidlat yon. Wala namang problema. Bakit nasira? Hay, sina Kapitan Ramon, sobra na yata sila. Pinahirapan nila ang bagong security guard. Kuya siya ni Senyorita Ria. Sina Ramon, sanay na namang api sa seguridad. Sa buong Oceanic Corp, si Miss Fernandez lang ang takot nila. Paano pa sila magpapakumbaba sa iba? Tara na! Umiwas na kayo sa gulo? Sumunod na ba kayo? Sumusunod na po. Kuya Anton, anong martial arts yan? Isang hampas tumba agad ako. Kuya Anton, kalma lang po. Huwag niyo na po kaming patulan. Huwag niyo na po kaming mga hamak patulan. Patulan? Kapitan Ramon, kahit saan ka magpunta, dapat magalang ka at disente dahil kinakatawan mo ang Oceanic Corp. Kung makita ko ulit na ganyan ka, lagot ka sa akin. Kuya Anton, huwag mag-alala. Tanda ko na po. Kalimutan niyo na lang at pakawalan kami. Di ako matatagal dito. Babalik din ako sa bundok ng Kalinangan. Kaya habang nandito pa ako, tuturuan ko ng training si Ramon. Kahit di ko sila mapaglaban sa 100 tao, pero sa 10 tao, siguradong kaya nila. Para makapag-alis ako ng panatag. Kayo, alam nyo na ba ang mali nyo? Kuya Anton, tanda ko na po to. Kuya Anton, mula ngayon, susunod kami sa inyo. Kung sa timog, di sa hilaga.
Kung pumatay ng aso, di manok. Sigurado ka? Sigurado, Kuya Anton? Sigurado kayo? Sigurado po, susunod kami kay Kuya Anton. Nasira ang press conference natin. Ang pamilyang Santos at ibang kumpanya ay naglabas ulit ng tungkol sa Oceanic Corp na mga maling balita. Ngayon, maraming kumpanya ay tumanggi na makipagtulungan sa atin. Ang pinakamahalaga ngayon ay dapat agad tayong mag-press conference para ilabas ang Vitalidad capsule. Kundi, ang Oceanic Corp baka di natatagal pa. Miss Fernandez! Bakit? Bakit yun ang mukha mo? Miss Fernandez, bumaba po kayo at tingnan niyo. Ang galing ni Kuya! Kuya ko, ang galing! Bilis! Bilis! Ilang minuto pa lang, hinihingal na agad. Ha? Paano kayo magiging guard? Paano kayo magpoprotekta? Bilis! Bilis! Kuya Anton, itong pagiging guard, ayoko na. Teka. Sa ibang kumpanya, wala akong pake. Pero sa ating Oceanic Corp bilang guard, dapat kayang labanan ang 10. Kuya Anton, 4,000 lang sa isang buwan. Ipapakamatay ko ba to? Uy! Kanina sa baba, sa kagawaran ng seguridad, nang akong sabihin mo, susunod ka sa lahat ng utos ko. Kuya Anton, may fatty liver ako. Di ko na kaya. Fatty liver. Yung fatty liver mo, pinagaling ko na. Tara! Talon at subukan mo. Ang fatty liver ko, tunay na magaling! Kuya Anton, ang galing nyo! Grabe! Tilang magaling lumaban si Kuya Anton! Marunong din magamot! Kuya Anton, pwede bang gamutin ng almoranas? Mag-training kayo mabuti. Basta kayo mag-training ng maayos. Kahit anong sakit nyo, gagamutin ko. Pero tandaan nyo, kung kayo ay magpapabaya, huwag nyo kong sisihin sa pagiging malupit ko. Huwag magalala, Kuya Anton! Lakas ba mga kasama? Talon! Bilis! 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 Kuya, anong ginagawa mo? Naisip ko kasi kung makalipas ang ilang araw at umuwi na ako, wala nang magpoprotekta sa inyo. Kaya naisip ko, ang mga security guard ng Oceanic Corp ay magsanay ng maayos. Tingnan mo sila, puro beer belly o mataba ang braso. Ang hina nila, paano magse-security? Paano kayo poprotektahan? Di pa sila kasing galing ng matandang guard sa baba. Diba puro huling hirit to? Tsaka, ang ganitong training, paano magagawa sa isang idlap? Di mo pa ba alam ang kaya ko? Ako? Liana. Wala namang mali sa sinabi ni Kuya. Yung mga kasama ni Kapitan Ramon, may mga kalbo, may mga beer belly, ayos lang magbantay. Pero pag may gulo at sila ang haharap, di sila maasahan. Kung si Kuya ay mapagaling sila magsanay, para sa Oceanic Corp, mabuti rin to. Tsaka, wala namang ginagawa si Kuya. Bigyan na lang siya ng gawain. Sige. Kuya, mag-training ka muna. Magtatrabaho na kami ni Liana. Sige, sige. Di kayo naniniwala. Baka di kaya ng iba, pero ako, sigurado kaya. Bilis! Ayos ba? Ayos. Uy, ganyan dapat. Tara! Pagbalik, kailangan ko pang gumawa ng elixir. Basta sila'y sumunod sa training ko. Sa loob ng 1 linggo, siguradong sila'y magbabago. Yung pinapahanap ko ang background ng gago na yon, kumusta na? Miguel, ilang araw na po natin hinahanap. Pero ang gagong yon, parang biglang lumabas sa bato. Wala man lang background info. Ang alam lang po ay magkapatid sila ni Ria. Ang iba,
Wala po. Ikaw ang gago. Ang liit na bagay. Di mo magawa. Yung lalaking yun, ang galing lumaban. Paano naman walang makitang balita? Ngayon, laging kasama si Liana. Wala man lang akong tsansang umatake. Pati si Ben, ang matandang yun, pinagaling niya rin. Ngayon, buong pamilyang Fernandez ay natitiis ng galit at nag-iisip kung paano labanan ang pamilyang Santos. Kahit hindi naman tayo lubos na masaktan, pero yung pakiramdam na kagat ng langgam, alam mo ba? Miguel, kumalma po kayo. Kahit di natin nakuha. Ang background ng gagong yon. Pero nito nung karaang linggo, di tayo umasa lang. Miguel, tingnan nyo. Ito si Leonardo da Vinci Reyes. Napakalakas niya. May pinadala na akong nagkontak sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Siya ang kapatay kay Anton. Sa gagong yon. Pag nawala si Anton, si Liana naman o ang pamilyang Fernandez, pati ang Oceanic Corp at ang Vitalidad Capsule ay mapapasa iyo na, Miguel. Sa'yo na lahat yan. Nasaan siya? Nandito na po. Kontakin niyo na po. Sige, papuntahin mo siya rito ngayon. Punta tayo sa Oceanic Corp. Nga pala, yung mga nakontak na mga kumpanya, simulan na ang plano. Opo. Anton, gago ka. Humanda ka. Sabi ko na, di kita palalampasin. Isang linggo na. Kumusta kayong lahat? Kuya, ang galing mo talaga. Yung enerhiya elixir mo, 1 linggo ko nang iniinom. At sa araw-araw na training, ang pakiramdam ko ngayon sa katawan ko, puno ng walang katapusang lakas. At tuwing gabi, pinagpapawisan ko ang asawa ko. Bakit mo sinasabi yan? Ano ang iba? Kuya Anton, sigurado ako ngayon sa mga ordinaryong tao. Kahit hindi 10, kaya ko ang 5 o 8. Nasa lungsod ng baybayin ako ng higit 1 linggo, yung mga taong yon hindi pa rin kumilos. Sa pangako kay matandang Joaquin, nasunod ko na rin. Baka malapit na akong umalis. Ilang araw pa, baka umalis na ako. Bago umalis, ihahanda ko ang 1 buwan. Pag naubos ang enerhiya elixir, kahit sino sa inyo, kahit ikaw, Kapitan Ramon, kaya mo nang labanan ang 10. Kuya Anton, ibig sabihin ba nito naging sukatan na ako? Kuya Anton! Masama to! Hay naku, anong problema? Kinagat ka ba ng aso? Ano ba? Nandito pa si Kuya Anton. Ba't ka nagpapanik? Wala kang modo. Hindi, Kuya Anton! Yung si Miguel, may kasamang dayo! Sa tingin ko, nandyan sila para manggulo. Yung lalaking yon, di talaga natututo. Mabuti! Sakto. Subukan natin ang resulta ng training nyo. Sige kuya, mamaya kayo lahat, huwag bang gagawan. Ako muna, ipapakita ko sa inyo na ang pagiging Kapitan Ramon ko ay hindi sukatan. Miss Fernandez! Miss Fernandez, masama to. Nandito si Miguel kasama mga tauhan niya. Galit na galit sila. Baka. Ayos lang, alam ko na. Miss Fernandez, di niyo ba narinig ang sinabi ko? Miss Fernandez, sinasabi ko po, nandito si Miguel ng Santos Enterprises. Marami siyang kasama. Baka... Sabi ko, alam ko na, wala yan. Labas ka muna. Ayusin niya ni Kapitan Anton. Sinod! Anton, ang tadhana. Nakita ulit tayo. Teka, may sira ka ba sa ulo? Sinadya mong pumunta sa Oceanic Corp, tadhana pa ang sinasabi mo? Ikaw? Kuya, ba't mo pa siya kinakausap kuya? Isa lang siyang walang kwentang mayamanin. Ako na ang bahala. Mag-ingat ka. Kuya, di mo kaya... Itong mga hampas lupa, di ako na! Miguel, may pera ka lang naman. Akala mo, takot sa'yo ang Oceanic Corp? Nakita mo? Maganda ang panahon. Masaya ako. Sa ngalan ni Kuya Anton at Miss Fernandez, tuturuan kita ng leksyon. Ang taba na yon, may ibubuga pala. Dati si Ramon ay isa lang mahinang mataba. Di ko'y nakala. 1 linggo lang, napalakas niya ang tapang nito. Si! Anong Da Vinci? Walang pwedeng tumawag. Salamat! Aray!
Kuya! Hindi ko talaga kaya, kuya. Kuya Anton, ako na! Huwag na, di niyo siya kaya. Ako na. Di ko inasahan na kay Miguel. May ganitong eksperto. Hay, di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mong guluhin si Liana at ang kapatid ko? Di ka talaga natututo. Anton, gago ka! Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan! Katapusan mo na ngayon! Da Vinci, patayin mo siya! Pinoy, paano mo ko papatayin? Di ba tinuro ng tatay mo pag nasa teritoryo ng iba, umayos ka? Langgam, humanda ka! Di ba sabi mo mandirigma ng 5 bituin si Da Vinci? Walang tatalo? At madaling patayin si Anton? Miguel, baka minaliit niya lang. Da Vinci! Ipakita mo ang lakas mo. Patayin mo ang gago na yan. Pinoy, pinilit mo ko. Grabe! May armor pa! Paano laban? Miguel! Grabe, ang lalaking to. Anong halimaw to? Sa tingin ko, sa suntok na yun, makakapatay ng baka. Isang rhinoceros, tumahimik. Pinoy, namatay ka ba sa takot? Mamatay ka na! Kuya Anton, ingat! Miguel, nakita mo yun? Yung walang kwentang si Anton, di man lang nakaiwas. Dati, si Da Vinci ay nasubukan na 2 tonelada ang lakas ng suntok niya. Di lang tao, kahit armored vehicle, babasagin niya ng puro! Anton, ang yabang mo. Ngayon, tingnan ko kung di ka mamatay. Ito, paano nangyari to? Tao ka ba o multo? Bilis! Bilis! Hayaan mo nakitang mabuhay pa ng konti. Kapag nalaman kong yung killer noon ay ikaw ang nagpadala. Kahit tumakas ka pa saan man, hindi kita palalampasin. Bilis! Paano nangyari to? Paano nangyari to? Anong problema? Kuya, ang mga kasosyo ng Oceanic Hope, mga kumpanyang yon, nag-withdraw na ng pondo. Ang pondo ng Oceanic Hope ay may problema na. Kung sa maikling panahon, wala tayong solusyon. Baka malugi na lang ang kumpanya. Ang halaga ng Oceanic Corp ay 100 milyon na. At ang mga kasosyo natin ay halos lahat ay matagal ng kliyente natin. Bakit biglang nag-withdraw? Baka ikaw, huwag mo kong patayin. Mukhang hindi ko dapat pinakawalan ang lalaking yun. Wala bang solusyon? Na yon,
Maliban kung ilabas ang Vitalidad Capsule para makita ng mga dating kasosyo at bagong kasosyo ang ating potensyal sa Oceanic Corp, kundi hindi. Ilabas mo na lang yun. Di ba may solusyon ka na? Kuya, di ganun kadali yan. Kuya, hindi ganun kadali. Kahit na naimbento na ang Vitalidad Capsule, pero para mag-mass produce, medyo mahirap pa rin. Ang Vitalidad Capsule ng Oceanic Corp. Parang ang dating kay Tatay Joaquin na epekto ng isang pildoras ay medyo magkatulad. Tulad ng sabi ni Ria, ang sitwasyon natin ngayon ay nakahinto sa mahirap na yugto. Kahit na ang Vitalidad Capsule ay naimbento na, pero sa ngayon, hindi pa ito kayang i-mass produce. Dahil ang mga sangkap nito ay napakahirap mahanap at napakamahal. Ang press conference natin para lang mag-promote. Paano kung mapapagawa ko ang Vitalidad Capsule na i-mass produce? At baka nga makahanap pa ako ng mas mura na pampalit na sangkap. Anton, alam ko magaling ka sa laban at may alam ka sa medisina. Pero ang medisina at paggawa ng gamot ay magkaiba. Oo nga, kuya. Naisip na rin namin ang pampalit. Pero pag ginamit yun, mawawala ang orina na epekto ng Vitalidad Capsule. Hindi kami makakapag-risk. Paano kung ang bumili ng Vitalidad Capsule ay magkasakit? Paano na? Sige, di na ako mapapagap. Amin na ako. Ang totoo, isa akong alchemist. Anong sabi mo? Modernong pagsasala kumpara sa sinaunong panahon. Mas madali na. Temperatura, oras, lahat ng to madaling kontrolin. Ayos! Ito, tapos na to? Ang Youth Essence Capsule ay isa sa mga pinakamababang klase. Kung ito nga di ko magawa ng maayos, ano pa akong alchemist? Ipatest mo nga ang epekto't sangkap. Sige. Kuya, kung ang epekto ng Youth Essence Capsule ay katulad ng Vitalidad Capsule, malaking tulong talaga to sa atin. Dati kasi, sa paggawa ng Vitalidad Capsule, daan-daang libo ang isa. Sa batch na to na higit 10, daan-daang piso lang ang gastos. Kumusta? Miss Fernandez, Gino Anton, ang Youth Essence Capsule ay mas epektibo sa Vitalidad Capsule. Ang galing! Hay, kapatid! Sorry, na-excite lang ako. Hindi ko naisip. Okay lang. May pag-asa! Kuya, Liana, muling nabuhay ang Oceanic Corp. Dapat man nating mag-celebrate? Paano mo gusto mag-celebrate? Ang celebration mo ay dito lang? Tama. Kuya, alam kong kayong mga martial artists ay hindi lasingin. Pero ngayon, bawal gumamit ng espesyal na paraan para maalis sa alak. Liana, ikaw rin. Bihira ka namang uminom. Pero ngayon, dapat uminom ka rin. Sige. Pag nalasing ko sina Kuya at Liana, pag-uwi natin, ipapasok ko sila sa iisang kwarto. Siguradong magkakasundo sila. Para, tagay! Miss Fernandez, nakita pa tayo rito. Ang tadhana. Ang tadhana, Mr. Yao. Miss Fernandez, narinig ko ang Oceanic Corp. Malapit ng bangkarote, may gana ka pang kumain at uminom dito. Ang ginagawa ko ay wala namang kinalaman sa inyo, Mr. Yao. Miss Fernandez, hindi naman ganyan yan. Malay natin, baka sa hinaharap mag-partner tayo. Anong ibig mong sabihin? Miss Fernandez, basta samahan mo kong uminom at sumama ka sa akin mamaya. Pag-iisipan ko na makipagtulungan sa Oceanic Corp. Ayos ba? Leas! Miss Fernandez, malapit ng bangkarot ang kumpanya niyo. Ang yabang mo pa rin. Lapastangan! Walang hiya ka! Nilalait mo si Mr. Yao! Mag-sorry ka kay Mr. Yao! Walang hiya ka! Ang tapa mong saktan ako! Alam mo ba kung sino ako?
Gusto mo yatang mamatay? Mamatay? Paano ka gustong mamatay? Patayin siya! Patayin niyo siya! Subay kayo! Sugod! Anton! Mga walang kwenta! Wala kayong silbi! Liana! Walang hiya ka! At pati ang lalaki mo! Dapat mamatay kayo! Patayin ko kayo pulang araw! Humanda kayo sa akin! Di sana. Kung umalis ka na lang, tapos na sana. Bakit kailangan to magyabang? Layas! Upo na. Ngayon ba tayo iinom mo? Siyempre, inom. Huwag hayaang maapektuhan ang mood natin. Isipin na lang na libre ang palabas na yon. Tara! Kaya ko pa. Dahan-dahan. Kaya ko rin. Di ko gagamitin ang energy ko ngayon para uminom. Kahit walang energy, di ako malalasing. Kuya, di mo rin kaya. Kalokohan ka. Ito ba ang kaya nyo? Mas malakas pa ang mahinang babaeng to. Tagay! Tuloy! Tagay! Tara. Diana, wag mo kong hawakan. Dalhin mo na lang si kuya para magpahinga. Hindi. Wala lapitan mo kapatid ko. Hey, wag kang gumalo. Dalhin na kita sa kwarto. Saan tayo iinom? Sige. Tagumpay! Ang lalaking to, ang bigat-bigat. Miana, sobra ka yata uminom. Anton, mauna na ako. Magpahinga ka. Ria, ikaw ba ang nakalok ng pinto? Buksan mo na ang pinto. Ria! Bubuksan ko pa. Liana, akala mo ba tanga ako? Di ako naniniwala na pareho kayong lasing at may gusto sa isa't isa. Nakulong magdamag. Walang mangyayari. Siguradong sinadya to ni Ria. Kamakailan? Laging pinatatagpo kami ni Anton. Kaso, ang tigas ng ulo ni Anton, araw-araw pinapagalit niya ako. Di pwedeng ako na lang ang lalapit sa kanya? Si Ria, nakalo ang pinto. Mukhang kailangan ko muna sa kwarto ni Anton matulog ngayong gabi. Ang ganda ng tulog niya. Siguro, di niya ako gagalawin.
Ganito, ayos na to. Anton! Ano ba? Bitaw! Di pa rin sila gising. Siguradong nakatuluyan sila kagabi. Ayos. Kung ganun, poprotektahan ni Kuya si Liana. At makikita ko na si Kuya araw-araw. Bakit ka nasa kwarto ko? Bakit ako nandito? Dapat tanungin mo kapatid mo. Ria. Kagabing, wala kang ginawa sa akin, di ba? Ikaw! Anton! Ano ba? Ikaw. Dati, ako ang umamin ng lasing. Ngayon, ikaw ang umamin ng lasing. Kaya, quits na tayo. Hayop ka! Hindi mo ba sinamantala ang pagkalasing ko? May mga tao kasi, paglasing, tulog ng tulog. Kahit gusto ko pa, wala akong magagawa. Hey! Sige na. Sabi ng research team, pwede nang i-mass produce ang Youth Essence Capsule. Kailangan ko nang mag-press conference. Gusto ko makita, paglabas ng Youth Essence Capsule, yung mga nakipag-ugnayan sa Pamilyang Santos at huminto sa pakikipagtulungan sa Oceanic Corp. Sa oras na yon, anong reaksyon nila? Ang babeng to, matandang tao. Miguel, ayos na ang lahat ayon sa plano. Ang Oceanic Corp ay halos bangkarote na. Narinig ko, gumagawa na naman si Liana ng Vitalidad Capsule niya. Miguel, ang formula ng Vitalidad Capsule, kahit di natin nakuha ng buo, ilang sangkap nito ay namonopolyo na natin. Ang Oceanic Corp, madali lang gumawa nito. Pero kung i-mass produce ito, parang imposible. Magaling. Yung walang kwenta, magaling nga talaga. Pero sa negosyo, hindi lang galing ang magpapasok sa industriyang to. Ang Oceanic Corp ay buhay ni Liana. Di ako naniniwalang sa Oceanic Corp. Sa oras ng panganib, makakapagmalaki pa si Liana. Pa, nandito ka. Upo. Pa, bakit mo ko sinampal? Pa, bakit mo ko sinampal? Paano ako nagkaroon ng kanyang katangang anak? Di ba sabi mo ang pamilyang Fernandez at Oceanic Corp ay aasikasuhin mo? Oh, pero ngayon, pati ang Oceanic Corp at pamilyang Fernandez ay nasa kontrol na natin. Kahit ang pamilyang Fernandez ay lumalaban pa rin, ang pagbagsak nila ay sa oras na lang. Dahil ba sa maliit na bagay na to, sinampal mo ko? Nasa kontrol ang lahat? Pumikit ka ng mabuti at tingnan mo to. Ito ba ang tinatawag mong nasa kontrol ang lahat? Ito imposible.
Ang Vitalidad Capsule ay matagal na pinaghirapan ng Oceanic Corp para pidilan sila at di makagawa ng maramihan ng Vitalidad Capsule. Nag-utos pa akong mag-imbak at monopolyo ang kailangang raw materials nila. Paano nila sa maikling panahon makagawa ng bagong produkto? Ano sabi mo? Kano ang naimbak? Wala pang natbilyon. Magkano talaga? Mahigit kapang milyon. Tanga! Isa kang tanga! Ako, si Don Miguel. Paano nagkaroon tanga mong anak? Ang Oceanic Corp may bagong produkto na at gumagawa na ng maramihan. Tapos, gumastos ka ng 900 milyon para mag-imbak ng basura! Di ko to kasalanan pa! Niloko ako ng babaeng yun! Tama na! Ang launching ng Oceanic Corp di dapat matuloy. Pag natuloy yan, tayo ang unang madadamay, ang Pamilyang Santos. Anong ibig mong sabihin? Sa huli, hindi mo lang naayos to noon. Ngayon, ikaw mismo ang dapat mag-ayos. Pero may magaling na bantay si Liana. Dati sa abroad, kumuha ako ng mandirigma ng 5 bituin. Pero wala ring nagawa. Tungkol siyang narinig ko na rin. Pero kahit gaano pa siya kalakas, gumawa ka ng paraan para ilayo ang walang kwentang yon, diba? Basta makuha mo sina Liana at kapatid niya, susunod na siya sa'yo, diba? Tama. Ikaw talaga pa. Ba't di ko naisip ang ganitong plano? Ang press conference ng Oceanic Corp ay malapit na. Ngayon, kumpara sa dati, mas malaki pa. Pati sa venue, maraming darating na opisyal ng lungsod ng baybayin. Sa oras na yon, dapat mo silang bago pumasok sa venue ay tapusin na. Ano ang mga bodyguard natin? Ay naku, ikaw na ang bahala. Sige, pa. Huwag mag-alala. Ngayon, di ko kayo bibiguin. Hello. Si Liana. Si Chris na ang bahala. Pag umalis si Liana sa Oceanic Corp, kumilos ka agad. Ang Oceanic Corp is short. Short. Opo. Fernando, kayong mga Fernandez, dahil di kayo marunong makontento, huwag niyo kong sisihin. Yung press conference, kumusta na ang paghahanda? Miss Fernandez, yung press conference ayos na po. Ang laki nito ngayon, mas malaki pa sa nakaraan. At dahil sa Youth Essence Capsule, kahit di pa nailalabas pero sa merkado, nagpasabog na ito. Mga opisyal ng lungsod ng baybayin ay dadalo rin sa press conference. Kung ganun nga, yung mga nanggulo sa press conference noon, siguradong iisipin nila to. Sige, alam ko na. Sa kumpanya, ikaw muna ang bahala. Pupunta kami ni Ria sa press conference. Opo, Miss Fernandez. Pupunta na sa press conference? Oo. Ang press conference na to, baka mangyari ulit ang dati. Siguro hindi. Sa press conference na to, mga opisyal ng lungsod ng baybayin ay dadalo rin. Ang mga taong yon, baka di pa ganun katapang. May naisip ka bang tanong? Anong tanong? Dahil alam nila na sa press conference di ka nila magagalaw. Sila, hahayaan ka ba doon nang walang gulo? O kaya bago ang press conference, atakahin ka na agad? Anong ibig mong sabihin? Kung tama ang ginala ko, hindi ka nila hahayaan na malampasan ka sa launch. Kaya,
Siguradong aatakehin ka nila agad. Kung ganoon nga. Naku, Liana, huwag ka nang mag-alala. Nandiyan si Kuya, siguradong ligtas ka. Kapag lumapit sila, siguradong di na sila makakauwi. Di ko alam kung ngayon, mapapahuli ba natin ang mga nanakit kay Ria at Liana? Na lahat sila. Yung basurang yun ulit, sumunod sa kanya. Miguel, kailan tayo atake? Kalma lang. Ang mga bodyguard ng pamilyang Santos ay paparating na. Kung tama ang tanda ko, malapit sa launch may bakanting lugar. Sa oras na yon, doon natin sila hihinto. Maliwanag. Ang layo sa venue mga 2 kilometro na lang. Kung di pa sila kikilos, malapit na tayong makarating sa venue. Pagdating gon, wala na silang tsansa na umatake pa. Kung tama ang hinala ko, malamang aatake na sila. Anong nangyari? Sumabog ang gulong. Bakit biglang sumabog ang gulong? Baka. Ria, maghintay kayo sa kotse. Kuya, mag-ingat ka. Mukhang gusto niyong dami-dami ang atake. Anton Bata, sa pagbaba mo, kung di kailangan, iwasan ang gulo. Kung di na maiwasan, subukan iwasan ang pagpatay, kundi masisira ang daan mo. Oh, alam ko na. Ang tagal mo. Ilang minuto na lang, sisimula na ang presscon. Alam nila na di ko pwedeng pumatay ng ordinaryong tao. Kaya pinapatagal nila ako. Buti nakapagganda ako. Ayos ka lang, kuya. Nandito na kami! Kuya! Kuya Anton. Ang mga to, may masamang bala. Sige, ganito. Dalhin nyo si Miss Fernandez at ang kapatid ko sa presscon. Ako na sa mga to. Tara! Kuya Anton, paano kung tayo manatili? Para tulungan ka. Ang tanga mo! Itong mga basugang to. Isang palad lang ni Kuya Anton. Sige, huwag na magtagal. Bilis na. Tama na! Sama kayo kay Kapitan Ramon sa press conference. Mag-ingat ka. Di mo ba alam kung gaano ako kalakas? Bilis na, huwag mahuli. Bilis! Tara, Miss Fernandez! Tigil! Alis! Kaya niyo ba kaming pigilan? Gusto niyo ng gulo, no? Sige, sasabayan ko kayo. Miguel, sa totoo lang, ang lupit talaga niya. Mga bodyguard ng mga Santos, lumilipad pag nasagi niya. Ito, para siyang reinkarnasyon ni Mandirigmang Lakas. Ito! Mga bodyguard ng mga Santos, sa pangkalahatan, magagaling din sila. Di ko inasahan na sa harap ng walang kwentang si Anton, parang papel lang sila. Kaya palang mandirigma ng 5 bituin ay di niya kinaya. Ang taong yan, kung di natin mahanap ang kahinaan niya, mahirap talunin. Sige, tapos na ang palabas. Punta na sa labas ng press conference para sunduin sina Liana. Sige!
Kahit na magagaling sila, pero kumpara sa 2 killer kanina, malayo pa sila. Di sila isang grupo? Sabihin mo, sinong nagpadala sa inyo? Asa ka! Kahit patayin mo kami, di ka namin sasabihan! May ganitong request? Pagbibigyan kita na yon. Ako? Di ba di siya pumapatay? Aatake? Bakit sa akin, nagumpisa na siyang pumatay? Ako? Huwag mo kong patayin! Ako, tuuhan kami ng mga Santos! Mga Santos? Oh, misyon namin ay, pigilan ka lang. Nasa press conference na si Miguel. Doon sa press conference, may tao na rin doon. Hindi! Huwag mo kong patayin! Ang boss namin, di mo kaya. Kung papatayin mo kami, di ka nila palalampasin. Miguel. Salamat. Kaya pala ang may pakana na lahat ay mga Santos. Yung taong ilang beses kong pinakawalan. Siya pala ang totoong salarin. Alis na ako. May pipigil ba? Uy, di po! Di po! Di po! Mga Santos, ang atrasong to, kailangan ng bayaran. Senyorita Liana, ingat po. May 10 minutes pa. Liana, nakahabol tayo. Maayos naman ngayon. Di ko lang alam kung ayos na kay Anton. Pero sa galing niya, sa mga yon, wala sigurong problema. Tara, pasok na. Sino kayo, Senyorita Liana? Pinapatawag kayo ng boss namin? Kayo ay mula sa pamilyang Santos. Kaya ang mga umarang sa atin kanina ay mga Santos din. Hindi lang yan. Ang mga gustong dumukot sa'yo sa lab ay pinadala ko. Ang mga assassin sa press con ako ang nagpadala. Anong sinabi mo? Liana, huwag mo kong sisihin. Sisihin mo ang sarili mong galing. Ang paggawa ng Vitalidad Capsule, ayos lang sana. Ngayon, nagawa mo pa ang Youth Essence Capsule. Miguel, kapag ginawa mo ang masama sa amin ni Liana, di ka palalampasin ng kuya ko. Ria Chua, ang walang kwentang kuya mo. Ngayon, nung mga bodyguard ng pamilyang Santos ay hinihila. Tingin mo, may pagkakataon pa siyang iligtas kayo? Miguel! Akala mo ba na pag wala si Kuya Anton, ang kagawaran ng seguridad ng Oceanic Corp ay walang silbi? Naku, kung di ka nagsalita, di ko mapapansin na may 2 tao rito. Aba! Kahit ayaw ko mga aminin, pero kailangan kong sabihin, ang kagawaran ng seguridad ng Oceana Corp, bukod sa walang kwentang si Anton na may konting alam, ang iba ay mga walang kwenta. Ang walang kwentang si Anton, ayos lang na mangahas sa akin. Ngayon, kayong mga basurang to, nangahas din sa akin. Sinong nagbigay sa inyo ng tapang? Miss Fernandez, pasok na kayo ni Senyorita Ria. Ako na rito. Ingat. Liana, sabi ko, wala kayong mapupuntahan ngayon. Miss Fernandez, hayaan niyo sila. Pumasok na kayo. Ay nako, akala niyo ba ang kagawaran ng seguridad ng Oceanic Corp ay walang silbi? Anong nangyari? Kamay ng lalaking to. Bakal ba? Kayong mga to, paano nyo malalaman nitong mga nakaraang araw nang sumama kami kay Kuya Anton kung ano ang pinagdaanan namin? Ang tulad ni Da Vinci, di namin kaya ang mandirigma ng 5 bituin. Pero ang mga security guard ng pamilyang Santos, di ba namin kaya? Kapitan Ramon, tama po kayo. Oo nga, orasan na para subukan ang resulta ng training natin. Kayong lahat, akala nyo ba kayo si Anton? Kaya ba ni Anton saluhin ang bala? Sige, tingnan natin kung kaya mo tong saluhin.
Walang hiya ka. Hayop, pag nagsalita ka pa, papatayin kita. Desidido si Miguel ngayon na di ako papay... Sapat na ang ginawa mo. Mula rito, huwag mo nang intindihin. Miss Fernandez, pag nalaman to ni Kuya Anton, di ko man lang kayo maprotektahan. Ako. Labas na to sa kakayahan nyo. Di kayo sisisihin ni Anton. Miguel, sasama ako. Huwag mo idamay ang iba. Siya, sasama rin sa akin. Miguel, ikaw! Di kita kinakausap. Liana, sasama ako. Tiwala akong ililigtas tayo ni Kuya. Leas! Naku, mamaya, paano ko sasabihin kay Kuya Anton? Anong ipapaliwanag mo? Kuya Anton, masama to. Sina Miss Fernandez at kapatid mo, tinukod ni Miguel. Kuya Anton, masama to. Si Miss Fernandez at kapatid mo, tinala ni Miguel. Huli na naman ako. Pero... Kuya, ano to? Hituring mo na lang itong mahika ng kuya mo. Basta, suot mo to. Kahit saan ka pa, mahanap kita. Ang galing! Gagamitin mo kapatid ko para takutin ako? Miguel, masyado ka pang bata. Punta muna kayo sa venue at ipaliwanag to. Ipaatras ang press conference. Ibabalik ko agad ang kapatid ko. Sige. Uy, Kuya Anton, mag-ingat ka. May hawak ang mga tauhan ni Miguel. Uy. Sige. Alam ko na. Anong nangyari? Nagkakamali ba ako? Paano si Kuya Anton Sabog pumunta doon? Pahago ka lang ba kay Kuya Anton? Normal lang yan sa kanya. Ayaw niyang saluhin ng kamay ang bala ng sniper. Ang pagpapasipsip mo ay talagang napakagaling. Uy, ayos lang. Magaling ka rin, Kuya. Mag-ensayo pa tayo. Tara na. Sige, tara na. Liana, ang tigas ng muka mo. Inalagaan kita noon, pero binaliwala mo ko. Kailangan pang maging bastos para lang masaya ka. Walang hiya ka! Binabastos mo ko! Sige, pag-uwi natin, lagot ka sa akin. Miguel! Si Anton! Ang walang kwenta! Tapakan mo siya! Tapunan mo siya! Walang takot sa kamatayan. Kuya! Anton! Ano? Miguel, may mali sa lalaking to. Siguradong may mali. Anton! Huwag kang lalapit! Pag lumapit ka pa, barilin ko ang kapatid mo! Pia! Kuya, tulungan mo ako. Sumasinig ka! Nandito na ako. Pinapahirapan mo pa, kapatid ko. Akala mo pa nabibiro ako? Puro kaarte. May bala ka pa ba? Anton, alam kong mali ako, ang kapatid mo at si Liana. Panalayain ko. Kuya, Ayos ka lang ba? ayos lang. Mawa ka sa akin, please. Papalayain kita?
Buti na lang at nakatakas ka ng 2 beses. Tingin mo ba ngayon, papalayain pa kita? Anton, di mo ko pwedeng patayin. Kung papatayin mo ko, di ka palalampasin ng mga Santos! Miguel Jr., mukhang di mo ko lubos na kilala. Ang tulad ko, pag naubos ang pasensya ko, siguradong uubusin ko kayo. Pero huwag kang mag-alala, sa kabilang buhay, sisiguraduhin kong buong pamilya niyo ay sama-sama na. Sinabi ko na sa'yo noon, huwag mo hayaang malaman ko na ikaw ang nandukot sa kapatid ko at sa mga killer sa press conference ay may kinalaman ka. Kung oo, siguradong papatayin kita. Miguel, kung may sasabihin ka pang huling habilin, sa kabilang buhay na lang. Anton! Ginong! Anton! Si Miguel ang nag-utos sa akin. Ako eh. Sa buong buhay ko, nakaayaw ko sa mga taksil. Lia. Kuya, sobrang takot ko. Akala ko, di na kita makikita. Huwag matakot. Nandito si Kuya. Mahal na mahal kita. Walang aapi sa'yo. Huwag matakot. Ayos ka lang? Ayos lang. Bakit nagsiselos ka? Sinabi mo? Ano? Bakit? Baka naman sa press conference may problema? Hindi sa press conference. Tumawag si Chris. Ang pamilyang Santos kasabwat ang ilang malalaking kumpanya sa lungsod ng Baybayin para pabagsakin ang Oceanic Corp. Ano? Ilang malalaking kumpanya sa lungsod ng Baybayin? Limitado lang ang pondo nila. At yun lang din ang cash flow nila. Kuya, sa negosyo, maraming taktika. Di mo alam. Sinong may sabing di ko alam? Nung nag-ensayo ako kay Matandang Joaquin, si Matandang Joaquin, pinag-aralan niya ko ang mga bagay sa mundong ito at lubos na maunawaan. Ngayon, ang Oceanic Corp ay may 2 opsyon lang. Manahimik at maghintay o kaya ay lumaban. Hindi ganoon kadali. Kuya, sa Oceanic Corp, lahat ng cash flow ay ginamit sa Youth Essence Capsule. Wala tayong laban. Kahit pa ang Youth Essence Capsule ay maging hit sa merkado, mangyayari yun ilang araw pa. Ang Oceanic Corp di tatagal ng ilang araw. Wala ka. Hindi, ibig sabihin, wala ako. Uy, ako to. Ipadala mo sa Oceanic Corp ng lungsod ng Baybayin ang 100 billion. Sige, hintayin mo. Kuya, sinong kinawagan mo kanina? Si Jose Enriquez. Ano? Kuya! Pinakamayamang tao ng bansa, Jose Enriquez. Kuya, kala mo siya nakilala? Pumunta siya sa bundok ng Kalinangan para humingi ng tulong. Para magpasalamat sa akin, binigay niya sa akin ang kalahati ng yaman niya. Sabi ko, wag na. Masyadong hassle. Siya na ang bahala. Tumawag siya ilang araw na nakalipas at kumita pa ng ilang daang bilyon. Sapat ba ang 100 bilyon? Kung hindi, magpadagdag pa. Sapat na. Sa lakh bilyong to. Kahit pa pamilyang Santos. Kahit dagdagan pa ng kumpanya, sobra-sobra na yan. Ms. Fernandez, may dagdag na 100 bilyon sa account. Ako, alam ko. Sige. Sinabi ko na kay Kapitan Ramon, sa press conference, pinatagal ko muna. Kaya pa kayo pumunta ngayon. Ikaw? Ayusin ko lang to. Bakit biglang dumagsa ang malaking pondong to? Di ba ang pera nila ay ginamit lahat sa paggawa ng Youth Essence Capsule? Ha? Alamin ang pinagmulan ng perang to! Boss, ang 100 bilyong pondong to ay galing kay Don Jose mula sa personal niyang yaman at direktang inilipat sa Oceanic Corp. Don Jose? Sinong Don Jose? Pinakamayamang tao ng bansa, Jose Enriquez. Ikaw, anong sabi mo? Ang anak tulad ng ama. Totoo nga ang kasabihang yan.
Sino ka ba? Ang pamilyang Santos, di basta-basta makapasok. Don Miguel, pati ang kaaway mo, di mo natanda. Ikaw ba ang bodyguard ni Liana? Di ka naman tanga. Paano ka nakapasok? Asan si Miguel Jr.? Kalma lang. Ngayon, ipapadala kita sa kabilang buhay para magkasama kayo. Pinatay mo si Miguel Jr.? Mga tauhan! Ang hayop na to! Hulihin nyo! Tama na. Sa pamilyang Santos, kayo na lang dalawa. Ba't sumisigaw? Papatayin kita! Diba mas mabuting umalis ka na lang? Ha? Di pa sanay sa patalim. Dumihan tuloy. Linisin mo. May problema? Wala po. Magaling po akong maglinis. Ang launch ng bagong produkto ng Oceanic Corp ay matagumpay. Ngayon, ang problema ng pamilyang Santos ay naayos ko na rin. Sa oras na to, baka dapat na akong bumalik. Miss Fernandez, sa laban natin sa Pamilyang Santos at sa lungsod ng Baybayin at sa ilang malalaking kumpanya dahil sa sapat na pondo natin, madali tayong nanalo. Dagdag pa ang pre-order ng Youth Essence Capsule sa ilang araw lang. Ang kita kumpara sa kabuuang kita ng nakaraang ilang taon ay mas malaki pa. Sa tagumpay natin ngayon, malaki ang tulong ni Anton. Mauna ka na. Sige. Ria, anong problema? Bakit parang nag-aalala ka? Anong problema? Dahil sa'yo, walang silbi. Kung hindi, bakit babalik si Kuya sa bundok ng Kalinangan? Babalik na si Kuya sa bundok ng Kalinangan. Anong sabi mo? Liana, nung gabing yon, wala bang nangyari sa inyo ni Kuya? Ano? Sa ugali ni Kuya, kung taladang may nangyari sa inyo, siguradong hindi siya alis ng gano'n na lang. Liana, anong problema? Wala. Baka napagod lang ako. Si Ate Liana. Baka hindi yon goni-goni. Sina Liana at Kuya may nangyari nga. Liana, punta tayo sa ospital. Bakit sa ospital? Gusto mo pa ba na manatili si Kuya? Wala naman akong dadalhin. Pagdating ko, walang dala. Pag alis ko, wala ring dala. Tayo, kahit hindi makatulad ng mundo, Ati, talagang nakinabang ako sa'yo. Pero sa atin, marami na nangyari. Itong bayad ko na sa'yo, sana alang-alang sa ating nakaraan, tulungan mo kong alagaan si Ria. Alam. Kuya! Miss ka ba nang walang paalam? Ria, walang katapusang piging. Ang papunta ko rito ay para protektahan kayo. Ang banta sa inyo ay wala na. Kaya natural na di na ako mag-stay. Sinong nagsabing di ka na kailangan magstay? Kuya, may problema ka. Baka di ka na makakaalis. Aking. Kuya, ang mga tsuwa ay hindi basta-basta iwanan ng responsibilidad. Huwag makinig sa usapan ng matatanda.
Huwag kang mag-alala. Hindi ko balak na ikulong ka sa bata. Kahit umalis ka, kaya akong mag-isa na palakihin ng bata. Hindi yan totoo. Kahit saan ako mag-ensayo, pareho lang. Ibig sabihin, Ayoko nga ang anak ko ay silang nang walang sariling ama. Huwag mag-alala. Mag-stay na ako. Matandang Joaquin, mukhang ito ang pagsubok mo sa akin. Siguradong ang batang yon ay sinasumpa ako. Ben, ang napili kong manugang mo. Ayos ba? Batang to, lalabang ka pa sa akin.